Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Sat, kayo din sa mga tagapakinig nyo. Ako si Peter. May ibabahagi akong kwento. Nagkaroon ako ng interes na ibahagi ito. Buhat nang marinig ko yung patungkol sa isang uri ng barang na tinatawag na taobibas. Kung hindi ako nagkakamali ay dito din yun na ibahagi. Totoo yung ganun. Malakas na barang yon. Pero itong ibabahagi ko, tingin ko ay mas malupit pa doon. Siguro ngayon nyo lang maririnig ito. May mga parte na hindi kaaya-aya kaya inihanda nyo ang sarili nyo. Isa akong mambabarang. Dati, hindi nalalayo sa abilidad na meron si Roberto. Kapag nakapagpasya ko sa isang bagay ay wala nang atrasan pa. Hindi ako bayaran. Pero itong pagkakaroon ng karunungan ay isang sakit. Hindi ko napipigilan ang sarili ko. Mula talaga ito nang matuto ako hanggang sa naisip ko na gamitin na lamang ito sa mga taong dapat parusahan. Ultimong kapatid ko at mga magulang, napagplanuhan ko na. Taong 1995. Sa taong yun, nananalasa talaga ako ng gusto. Sa lugar namin ito noon sa Bukiran, ng Kabangkalan Negros. Walang alam ang mga magulang ko noon na ipinasa sa akin ng lola ko ang karunungan niya. Hindi ako naniniwala na kapag ipinasa ang abilidad, ito na ang mga sandaling mamamatay na ang unang may-ari. Ang totoo dyan ay pwede naman kahit anong oras. Dahil noong ibigay sa akin ni Lola Caria ang kanyang maliit na libreta, wala namang nangyari sa kanya. Ang sabi niya lang sa akin ay lahat ng nilalaman ay kaysaysayan ng aming angkan. Kumbaga mambabarang talaga kami. Ingatan ko daw yon at kapag may panahon ako, basahin ko umano ang nilalaman. May mga pamantayan naman at hindi na daw kinakailangan pang ituro. Nilinaw din ni Lola na hindi niya nagamit ito sa kahit sino. Kung pipiliin ko daw ang tahakin ng naging landas niya, nakadepende yon sa akin. Basta't ingatan ko daw ang karunungan at kapag tumanda na ako na ang magdesisyon kung sa sino ang magiging tagapagmana. Wala lang sa akin nung una. Yung tipong tila wala akong gana doon. Hanggang sa tinago ko ito sa aparador ko. Bali ang bahay po namin ay sapat lang sa laki nun. Yung makikita sa probinsya. Kung ang iba ay may silong, ang sa amin naman ay wala. Inabunuhan lang yon pero nakaangat pa rin sa lupa. May beranda, may sapat na laki na sala, at iisa lamang ang silid. Itong silid kami ng kapatid kong si Goryon ang umuuko pa. Sila nanay kasi doon sa kusina. May higaan doon. Nakadugtong lamang ang kusinang iyon sa bahay, na ang nakabungad naman sa pinturoon, poso. Kumpiyansang kumpiyansa ako. Wala akong ibang pake sa ibinigay ng lola maliban na lamang sa wag ipagsabi sa kahit sino. Kahit pa malapit sa buhay ko. Pero ano ba tong nangyari at noong galing ako sa paglalaro ng bola? Nakita kong binabasa ito ng kapatid ko. Nagulat ako gawa ng ibang-iba ang aura ng silid. Napakalamig na para bang may aircon. Tapos itong likod ni Goryon ay may naaninag akong anino. Parang alikabok lamang ito na maitim pero pusturang tao. Kinilabutan ako. Sinita ko yung kapatid ko at dito ay napapitlag siya nun. Ang sabi niya sa akin ay huwag daw akong manggugulat. Dagdag pa nito ay nakakawili daw basahin ang nilalaman ng aklat. May mga bagay daw na pwedeng gawin na hindi magagawa ng ibang tao. Nga pala, bunso itong si Goryon. Kakatapos lamang noon ng high school.
Ako naman ay tambay na nag-aantay kung paaaralin ba sa kolehiyo. Saan galing ito, kuya? Ang ganda basahin eh. Pwede palang pumatay, kuya, sa pamamagitan lang ng orasyon, no? Nakasaad dito, oh. Tapos may mga simbolo na pamilyar sa akin. Aklat ng mambabarang ito eh. Hindi naman pwedeng sabihin na napulot ko lang, di ba? Matalino yung kapatid ko. Alam niya din na lahi kami ng mambabarang. Kaya nga hindi na maipagkakaila sa kanya itong mga simbolo. Inamin ko sa kapatid ko na ipinasa sa akin ito ni Lola. Ako ang tagapagsunod. Sumimangot yung mukha niya at ayon pa kay Gorion. Hindi naman daw mangbabarang si Lola. Naniniwala siya sa kaanak namin na pinsan ng Lola. Yun ang may abilidad talaga pero wala siyang idea na ganun din ang abuela namin. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako nun. Kako, oo. May tiwala ako sa kapatid ko kaya nga sinabi ko sa kanya ang pamana. Kasi nga, itong ato na to dati, wala ding tinatago sa akin eh. Pero naagaw ng atensyon ko ang mga sinabi niya noon. Lalo na noong nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag habang binabasa niya ang aklat na maliit. Para umanong ang ganda ng kanyang pakiramdam. Dito ay nagkaroon ako ng malalim na interes. Tila ba gusto kong siyasatin kung ano ba talaga ang nilalaman ng aklat na ito. Kinuha ko yun sa kapatid ko at sinabi sa kanya na huwag niyang babasahin ulit. Bawal yun sa taong hindi naman pinasahan. Nabanggit din ni Lola sa akin ito. Bawal para sa iba. Pero ang ipinagtataka ko lang ay wala namang nangyari sa kapatid ko ron. Kung bawal, bakit parang maganda pa yung naging resulta sa kanya? Doon ko naisip na baka umuubra ito sa kadugo. Maliban na lamang sa hindi kadugo nun. Hapon na noon tapos itong kapatid ko, sinabing gusto niya ring matuto. Sabi ko hindi pwede. Basta hindi pwede. Sapat na yung nalaman niyang sekreto ko. Huwag niya na ulit papakialaman ang aklat na ito. Kinagabihan ay inantay ko lang na matulog siguro yun. Pero tila ba binabantayan din ako nito. Alam ko kasing kapag tulog na siya, gagalaw ito ng gagalaw. Malikot itong matulog. Pero kapag nakatihaya lang tapos nakatabo ng kamay sa mga mata, malamang nakikiramdam yon. Lumabas ako noon bitbit ang pamana ng Lola. Nagtungo ako sa kamalig namin sa likod ng bahay. Lagayan ng mga panggatong. Bali mga nasa 10 dipa ata ang layo tapos ang nasa pagitan ng bahay namin at ng kamalig na yon. Poso. May ilaw kasi nga maraming pilyo sa lugar. Lalo na may mga alaga kaming hayop at panabong na manok. Itong kamalig ay silyado. Ang nakabungad sa harap lagay ng panggatong. Kumbaga may tila maliit na beranda. Tapos pinto na. Nakaangat ng isang baitang ang maliit na silid. Sa labas lamang ang ilaw pero lumululusot naman ito sa bintana. Dito ko binasa ng binasa ang nilalaman ng aklat. Yung panimula ay alam ko na. Mga paalala lamang ito at mga gagawin sakaling sisimula ng basahin ng aklat. May kombinasyon ng orasyon. Sasambitin dapat ito ng 10 beses hanggang 15 at taos puso ang pagsambit na yon. Eto na. Binasa ko na. Matapos ko lang masangbit ang orasyon, nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ko alam pero dahan-dahang lumalamig. Siguro ito yung nangyari kanina habang binabasa ng kapatid ko. Sinunod niya siguro ang mga paalala at dapat sundin bago pa simulang buklatin ng mga nilalaman. Wala muna akong binasa. Maliban na lamang doon sa panimula. At yun lang orasyon. Sinusuri ko pang lahat kung ano ang makikita ko noon. Marami. May diablo, may pentagram, mga uri ng kandila, mga simbolo.
May guhit ng mukha ng Diyos na ang kalahati nito, isang pangit na may mahaba ding buhok. Yun talaga yung nakita ko, Sir Seth. Sinasabi ko lang ito at wala akong ibang nais ipahiwatig. Nahahati sa dalawa ang mukha nun. Basta ang isa ay yung poon na may aromang tinik sa ulo. Ang kalahati, parang hukluban. Ganon. Uulitin ko lang, Sir Seth, na binabase ko lang ito sa nakikita ko noon. Wala na akong ibang ibig sabihin pa. Dito nahatak ang atensyon ko sa mga kandila. Lalo na noong mahagip ng mga mata ko ang katagang Latin na may kaukulang ibig sabihin. Ito ang nakasulat noon. Barang sa kandila, 3 kampon ng dilim, 3 kautusan. Isa lang ang kapalit. Buhay ng isang tao. Binasa ko ng binasa ang mga sumunod nun. Namamangha ako gawa ng kakaibang pamamaraan ito. Gaya ng sabi ko, itong mga kulam ay hindi na iba sa akin. Maraming kwento na akong narinig sa loob ng angka namin. Itong mga magulang ko, hindi sa wala talaga silang alam, pero parang nagkukunwari lang. Yung tipong aakalain mong walang alam. Ito mga nabasa ko sa mga oras na yon. Unang beses na sumagi sa isip ko na may ganito pala. Mahiya ka ba namang kandila lang? Patay ka agad ang isang tao nun. Hindi sa pagtirik ng kandila sa sementeryo. Hindi bulong sa patay. Hindi ritual, kundi barang sa kandila. Kandila lang at wala ng iba. Ito pa ang may napakahabang paliwanag. Mga 10 pahina mahigit yon. Binasa ko ng binasa ito at hindi ko namamalayan na pumapasok na sa isip ko na subukan yon. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Lola Caria. Nagtanong ako sa kanya sa kung may nakasubok na ba sa ganitong pamamaraan. Pero matapos kong makapagsalita, gulat na gulat ito. Kung may naiisip daw ako ay huwag ko nang ituloy. Mas maigi umanong basahin na lamang at huwag nang gawin yon. Para bang alam ng lolang nilalaman ng diwa ko gawa ng gagawin ko talaga yun eh. Ako apo, nilaktawan ko nga yan kasi ang ilan sa mga sinundan ko sa karunungan, yan lang ang ikinamatay. Bakit naman namatay la? May mangyayari ba sa akin kapag ginawa ko ito? Ako ba yung nakasulat na kapalit? Hindi ikaw. Pero posibleng mangyari yon. Gawa ng kapag nang mintis ka, sa'yo ang balik nito. Kaya nga sobrang haba ng prosesong yan. Kinakailangan mong pag-aralan lahat mula sa pagkakarga sa katawan hanggang sa pagsasanay at marami pa. Huwag mong isagawa yan ng diretsahan. Konting pagkakamali dyan, kapag pumikit ka, hindi na bubuka ang iyong mga mata. Kung ako sa'yo, huwag nang gawin ang naiisip. Basa lang ng basa. May mararamdaman ka talaga sa katawan kapag binabasa mo yung bawat paina pero sana hanggang doon lang. Imbis na makinig ako kay Lola, parang na-challenge pa ako nun. Hindi na ako nagbigay pa ng komento sa pag-uusap namin. Umuwi na ako noon pero nang makarating sa bahay, siniyasat ko talaga lahat at binalangkas ko ang bawat gagawin. Oo at kandila lang, pero may pagsasanay. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na dahil lamang dito, naging sakit ko na ang mangbarang nun. Hanggang sa nakabisado ko ang mga orasyon sa pamamaraang ito. Tapos itong orasyong ito, sinasangbit ko sa tuwing 3:00 na madaling araw. Araw-araw talaga yon. Pero kapag Biyernes, buong araw kong sinasangbit. Kung kaya nga gumagala ako noon sa liblib para magkaroon ng pagkakataon na gawin ang pag-uurasyon nang walang inaalala. Walang ingay, walang distorbo.
Sa isang sangi ako noon nagkakarga at ang sanging ito ay natatabunan ng makapal na kawayanan. Isang buwang mahigit ang kinakailangan. Tapos ito na. Ang pagsasanay na. Pero ang pagsasanay na yon, siyempre kinakailangan ng dami. At ang dami na ito ay isang tao. Pagsasanay pa lang yan pero mukhang mapanalasa na talaga. Nasa pagitan ako noon ng pananabik at agam-agam. Pananabik dahil nga masusubukan ko ang pamamaraang ito. Agam-agam kasi nga hindi ko alam kung anong mangyari sa tatamaan. Walang nakalagay na paliwanag sa kung ano bang klase ng tama. Maliban na lang sa kapag nasobrahan, mamamatay ang biktima. Kailangang hindi maupos ang kandila dahil kapag nangyari yon, patay umano ang tatamaan ng barang. Ang tanong, anong postura ng biktima habang may barang? Yun ang hinahanap ko. Hindi katulad ng iba na may nakalagay talaga, kagaya na lamang ng pantok sa kahoy. Isang uri din ito ng barang na may kombinasyon ng kulam. Maninigas ang tao, maninigas ang katawan na parang kahoy. At sa oras na gumalaw ito, makakaranas ng matinding sakit na parang mamamatay. Maski hawakan ng ibang tao ang katawan ng tinamaan ng pantok sa kahoy o tangkay, masasaktan. At ang masaklap, konting yugyug sa katawan ay posibleng mabalian ng buto. Isipin niyo yung postura ng tuyong tangkay. Di ba kapag binaluktot ng konti, mababali? Ganun na ganun. Kaya nga sobrang sakit talaga nito at itong pantok sa kahoy ang naiisip ko nung gawin pagkatapos ng kandila. Magkakasunod lamang sila sa aklat na yon. Naglalakad-lakad ako sa merkado. Naghahanap ako noon ng matitestingan. Hanggang sa nakita ko itong badlungon o pasaway sa amin. Yung astigin at kinatatakutan sa merkado. Si Amar. Sumimpli ako ng tabi. Dala ang malit na tuwalya ko. Pasimple nang din pahid sa kanyang batok noon. Kasi nga pawisan yun Yung tipong parang wala lang. Matapos kong maipahid ang maliit na tuwalya ay umuwi kagad ako tapos diretso sa may kamalig namin. Walang hiyang yan. Alam niyo ba kung sino ang naroroon sa kamalig? Siguro yun. Nakaatang talaga tinihimas pa yung mga kandila na inihanda ko. Ang sabi nito, akala ko ba daw ay wala siyang alam. Sinusubaybayan niya umano ako noon. Nagdadasal na parang iniwan ng katinuan. Kada 3:00 na madaling araw. Ito na ba yung gagamitin mo, kuya? Nabasa ko yung pamamaraan sa kandila. Iniiwan mo kasi yung aklat mo dito Kapag wala ka, ako naman yung bumubuklat. Ganun yung kapatid ko. Nakikiramdam. Matalino. Itong mga mata ni Gurion, nakikita kong interesado talaga. Sabi pa ng kapatid ko ay manonood daw siya sa gagawin ko. Sa ayaw at gusto ko ay manonood talaga siya dahil kapag tumanggi daw ako ay alam ko na ang mangyayari noon. Isusumbong daw ako noon sa mga magulang namin. Sino magrereklamo? Di ba wala? Ang lupit talaga makaipit ng sitwasyon nitong si Gurion. Sabi ko, kung yun ang gusto niya edi walang problema. Manood siya hanggat gusto niya. Pero hanggang doon lang. Total ay naroroon na rin siya edi sinamantala ko ng presensya niya. Ikuha mo ako ng tubig, yung malinis. May batya naman dun sa kusina. Wag na wag mong hawakan yung tubig Wag na wag mong idampi ang kamay mo sa tubig. Maliwanag ba? Paano ko makukuha kung hindi ko hawakan, kuya? Itimba mo lang. Kasi kapag nahawakan mo yung tubig, sa'yo tatama yung barang. Sige ka. Bad trip itong si Gurion habang sinusunod ang pag-uutos ko. Tagal niyang nakabalik. Pagkasilip ko sa bintana ng kamalig, parang nagpipinitensya. Ang hina ng paglalakad niya habang tanga ng batya. Pwede naman kasing konti lang yung tubig pero pinuno niya Tinulungan ko na lang pero nakutusan ko talaga. Magdidilim na nun. Ang mga magulang namin ay mamaya pang dating.
Abala sila sa pagtitinda sa merkado. Kaya nga madalas akong naroroon at halos lahat ng mga nagtitinda ay kilala ko. Nilublob ko ang tuwalya. Pwede naman akong mabasa kasi nga may karga na ang katawan ko. Matapos kong malubog ay nilagay ko ang kandila sa gitna. Pero may nakataob na baso. Tinungtong ko roon ang kandilang kulay puti. Nga pala, binawasan ko din ang laman ng batyang yon. Nag-antay akong mag-alas 6. Dito kasi sisimulan ang pagdadasal. Ibang klaseng dasal ito. Kasabay noon ang pagsindi naman sa kandila. Hindi na kailangan pa ng pagsambit sa pangalan ng biktima. May katas na kasi ako ng pawis niya. Kaya diretso tama kaagad ang pamamaraang yon. Yan ay kung tama din ba ako sa pagsasagawa ng proseso. Delikado talaga ito. Gaya ng sinabi ng lola ay posibleng sa akin pa ang balik. Pero namamayani talaga noon ang malakas na kuryosidad na ni mga babala at negatibong resulta. Hindi ko inisip. Pagpatak ng alas 6 ay sinindihan ko na ang kandila kasabay ng pagdadasal. Itong si Goryon ay tanong ng tanong. Napakaingay niya. Hindi ko naman masagot kasi nga hindi pwedeng maputol ang dasal na yon. Hanggang sa natapos na ako ay saka ko pa lamang kinutusan ulit. Kako ang ingay niya. Kala ko hanggang nood lang. Sabi naman ito, wala kasi siyang alam sa kung ano ba ang ginagawa ko. Yung kandila, oo, pero itong proseso ay hindi naman umano nakasaad sa aklat nun. Binasa mo, di ba? Hindi daw nakasaad. Nandun yan. Hindi nga lang diretso yung pagkapaliwanag. Pwede tumahimik ka na lang. Hindi na nagsalita pa si Goryon matapos nun. Pero kapwa kami nakatitig sa apoy ng kandila. May kakaiba sa apoy. Masyadong magalaw. Samantalang selyado naman ang kamalig. Wala ding malakas na hangin nun. Yung tipong sumisiklab tapos bigla na lamang hihina na animoy, mamamatay ang apoy pero lalakas ulit ito. Kasabay naman noon ang halong lamig at init sa loob ng kamalig. Medyo mabigat sa pakiramdam. Yung tipong napakahirap huminga. Mga 2 oras akong nagantay. Si Goryon ay nabagot ito at umuwi. Ginutom ata, tsaka dumating na din kasi sila nanay nun. Nang malapit ng mga lahati ang kandila ay pinatay ko na pero matapos ko lang mapatay ang kandilang yon. May narinig akong sumigaw. Yun bang galit na sigaw at nasa gilid lang ng tenga ko? Matinis yon. Boses babae. Hindi ko alam kung ano yon pero aminado ako na nakaramdam talaga ako ng kilabot. Inusog ko yung batya sa gilid. Sa sulok mismo ng dingding. May yero naman sa labas at ito ang ginamit kong tabon para hindi makita kung sakaling may magtangkang pumasok. Umuwi ako ng bahay. Kumain at tumambay sa beranda. Nakikiramdam ako nun. Kung mali ang ginawa ko, sa akin ang balik. Pero wala naman eh. Nakasaad sa aklat na ora mismo ang balik. Pero wala akong naramdamang kakaiba sa katawan maliban na lamang doon sa narinig kong pagsigaw ng babae na para bang nagalit ng patayin ko ang kandila. Tumabi naman sa akin si Goryon tapos sinabi kong sino daw ang binabarang ko nun. May kalakasan ng boses kaya naman piningot ko yung tenga. Sabi ko na riyan sila nanay sa sala. Tapos dugtong ko yung barumbado sa merkado ang binabarang ko. Nagtanong naman ito sa kung ano kaya ang mangyayari doon. Dito ay napasimangot ang mukha ko. Napapaisip tuloy ako na alamin ang kalagayan ni Amar. Ito yung ginamit kong pangalan ng barumbado. Punta natin kuya, tara. Yun pala yun. Nababanas din ako dun eh. Akala mo kung sino may-ari ng merkado. Naalala mo yung kamuntikan ng makapatay si Amar? Yung bata ba? Yung sinakal niya? Hindi ako nagsalita matapos ng mga namutawi sa bibig niya. Tumangulang ako.
tumayo sa kinauupuan at naghudyat din sa kanya ng tango. Tapos nakaintindi naman ang hayop. Sabi pa niya sandali lang daw kasi nga magbibihis siya. Kako naman wag na. Dahil hindi naman galang pupunta namin. Tsaka hindi kami dadaan sa kalsada. Sa may kakahuyan. Alam namin kung saan nakatira itong si Amar. Nagkasundo kami ng kapatid ko at yun na nga. Umalis na kami noon. Hindi naman may pagkakailan na bukid talaga ang Kabangkalan pero noon pa, marami ng bahay dito. May parting makahoy pero nagkalat ang mga tanim na tubo. Malayo ng konti ang tirahan nila Amar. Yan ay kung sa kalsada dadaan. Pero kapag nag-shortcut ay mas mapapadali. Katunayan ay walang kalahating oras ay naroroon na kami sa lugar. Parang mga dugyot lang na pasimple ng tambay sa harap ng bahay. Nasa tabi naman yun ng daanan. Maraming bahay dito at ang ilan magkakalayo. Walang kakaiba sa paligid. Walang anumang ingay na isang indikasyon na may nagaganap na hindi kaaya-aya. Bungalow ang tahanan nila Amar. Bukas ang ilaw pero wala kaming taong natatanaw sa loob. Bukas naman kasi ang bintana. Hanggang sa noong nakapagdesisyon na akong umuwi na lamang kami. Dahil wala namang nangyayari. Pero noong papaalis na, bigla na lang nagkasigawan sa loob ng bahay. Ang naririnig namin noon, si Amar daw ay hindi makatayo. Tumitirik ang mga mata. Nakita ko ang kapatid ni Amar na babae na lumabas. Nakita ko si Amar. Nasa gilid lang pala ito ng pinto nakaupo noon. Akala mo mamamatay na eh. Yung balat niya kahit malayo pero halatang parang lumaylay. Parang tumanda. Ganun na ganun. Itong siguryo nang makita ang nakikita ko ay kinakalabit ako. At sinabing yun pala ang tama ng barang. At dahil sa may ilang mga tao ang nagsititingan para makiosyoso, nakisiksik na rin kami ni Guryon. Nagkumpulan sa may beranda. Mas malinaw na sa akin ang detalye ni Amar. Para talagang nalulusaw. Animoy tumanda. Lumaylay ang balat at namumula siya na mababatid mong parang ang init ng katawan. May dumating na albularyo. Dito ay dumistansya kami ng konti. Ang tatay ni Amar sa mga puntong ito ay parabang hindi na napapanatag dahil nakapikit ang mga mata ni Amar at kahit anong yugyug sa katawan ay hindi nagigising nun. Pero ayon naman sa albularyo, buhay pa daw ito. Nawindang ako noon ang sabihin ng albularyong ito na, "May tama ng barang. Ang bilis. Napakalakas na barang. Ano bang kasalanan nito?" Pangalanan nating Mangridalyo manggagamot. Yung mga tao na nakikiosyoso ay kaagad nagbigay komento. Sumunod na doon ang mga katagang pasaway nga itong si Amar. Kamakailan ay kamuntikan pa nga itong makapatay ng bata gawa ng sinakal niya. Abay, edi makasasala pala ito. Pakiramdam ko ay malakas din ang mambabarang. Hindi ko maramdaman yung presensya. Siguro kausapin niyo lahat ng mga taong naargabyado nito. Kung saan siya may atraso ba, manghingi kayo ng tawad. Yun lang yung tanging paraan. Tingin ko pansamantala tinigil ang barang pero kapag ipinagpatuloy yon, patay itong binatang ito. Umalis kami nun. Ganun pala talaga yung tama. Parang nalulusaw din ang biktima na parang kandila. Napakalupit. Pero napahanga ako sa albularyo. Ang lakas niya makiramdam. Sa kabila ng lahat ay alam ko ng imbisa. Nakadepende na sa akin kung sisindihan ko bang ulit ang kandilang yon. Itong siguryo ay napakaseryoso. Parang binabagabag. Kuya, yung balat niya di ba lumaylay? Gagaling kaya yon? Di ko alam eh. Kita mo nga di ba? Baguhan pa lang ako eh. Huwag mo nang ituloy yun kuya. Kawawa naman yung pamilya ni Amar. Naawa ka dun? Ako hindi. Pero hindi ko nasisindihan pa yung kandila. Nang makarating sa bahay, nakaatang si Lola.
Bumungad sa akin ang sermon nito at walis tingting. Pinagpapalo ako kasabay ng pagsasabing bakit ko daw ginamit. Tumatawa si Gurion. Mabuti na lang at wala ang mga magulang namin nun. Ang alin ba, Lola? Aray ko, ang sakit naman. Ba't ka ba galit? Sandali lang po, aray naman oh. Lola Karya. Dama ko ang barang. Nagkumpulan ng kampo ng dilim sa paligid ng bahay niyo. Ikaw, Gurion, alam mo na din ba? Kayo bang dalawa ang gumawa? Malay ko po, Lola. Ano bang meron? Wala akong alam dyan. Si Kuya, kasi parang baliw yan na panay dasal sa alas 3 na madaling araw eh. Tapos nagyabang pa na may papatayin daw siya. Ginatungan pa talaga ng kapatid ko yung lola, Sir Seth. Sarap suntukin ni Gurion nun. Gustong gusto nitong makita akong pinagpapalo ng parang batang maliit. Inulan talaga ako ng sermon. Huwag na daw uulitin ito. Kahit nagmamaang-maangan si Gurion, dinamay ko. Sinabi ko kung kakuntsaba ko. Sinabi ko kay Lola na gusto din matuto at siya ang nakaisip na mambarang kami. Kukunin nga sana yung aklat eh. Kung hindi lang daw nakatalaga para sa akin yung aklat, babawiin niya ito. Hindi umano pwedeng tumaliwas sa isang pangitain sa pagpapasa. Ako ang nasa pangitain kaya ako ang tagapagmana. Basta binigyan lamang ako ng babala. Kung gusto ko pa daw magkapamilya, huwag kong gagamitin ng ganung uri ng barang. Sabi ko naman ay dapat hindi na lamang ibinigay sa akin ang aklat kung wala namang silbi. Pero wala eh. Talo pa rin ako sa rason. Tama naman kasi si Lola. Kung kinakailangang gamitin ito ay gagamitin. Pero sa tamang pagkakataon at hindi yung basta na lang at kung sino-sinong tinitirada. Kunwari may problema, may kalaban, may kagalit o banta sa buhay, pwedeng gamitin. Lalo na kapag naiipit sa isang sitwasyon. Tumangon naman ako at sinabi kong hindi na mauulit. Isang secret job kagad sa tagiliran ng kapatid ko. Pumabor kasi sa akin yun kaya napaungol talaga. Alam nyo, hindi matatakasan ng tadhana. Lalo na kapag nakalaan na itong mangyari. Isang araw, sa hindi ko inaasang pagkakataon, umuwi nang wala sa oras sa mga magulang namin ni Gurion. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Tatay Atasio at Nanay Noela. Takang-taka ako gawa ng maagang umuwi ang mga ito. Alas 9 pa lamang ito ng umaga. Ayun pala, ninakawan ng tindahan namin. Mga rekado ang paninda at iba't ibang isda. Natangay daw ang 1,500 na naipon ni Nanay Noela. Nagalit naman ng Tatay Atasio kasi nga doon pa talaga nilagay sa tindahan ng pera. Bakit hindi na lamang umano dalhin palagi? Wala namang magnanakaw dito kasi nga hindi kami kirawan. Yung kirawan malikot yung kamay. Nadatnan nila ang tindahan namin na nakabukas. Nagkalat ang mga paninda sa loob. Yun na nga, at nawawala ang kahon na may pera. Hindi maiwasan na magalit. Pambihira naman yan. Kakarampot na nga lang ang kinikita ay ninanakawan pa. Kinausap ko si Gurion kako. Alamin niya doon sa merkado ang mga taong kirawan. Magtanong lang siya dahil lahat ng ito ay paparusahan ko noon. Ang tunay na may sala lang ang tatamaan at malalaman kaagad kung sino sila. Pasekreto lamang yon. Walang ano-anong nagkasundo kami ni Gurion. Umalis kaagad ito. Gabi na ito nang bumalik. May mga pangalan siyang binanggit. 3 yon. Tumango ako at wika ko'y makikita natin bukas kung alin sa kanila. Ginawa ko kaagad ang pagbarang sa kandila. Ganun pa rin ang proseso pero hindi na nakalagay sa batya. Nakapatong lamang ito sa isang maliit na bato. Matapos kong umusal at sinangbit ko na ang mga pangalan. Kasunod noon ang kung sino ang nagnakaw sa tindahan namin. Yun lang ang tatamaan.
Madali lang natapos pero kung yung ginawa ko kay Amar na noong mga lahati ang kandila ay pinatay ko ang kasindi, ngayon hindi na. Diretso yun. Ang ginamit ko pang kandila yung payat at madaling malusaw. Nababahala pa nga siguro yun. Sabi nito ay wag ko daw patayin. Kako ay walang lugar sa mundo ang isang magnanakaw. Hinding-hindi nagbabago ang isang magnanakaw. Mas mabuti pang bisyo ng alak kasi nga pwede pang iwan pero ang kirawan ng kamay, panghabang buhay na yan. Kinabukasan ay gumala kami sa merkado. Unang salta doon sa unang tao. Naroroon lang. Buhay pa. Yung ikalawa buhay pa rin. Pero yung ikatlo, wala na. Pangalanan natin itong Ramsey. May nakapagsabi na namatay kagabi. Nakakatakot. Parang hindi na umano tao. Kahit puntahan pa umano sa tirahan ito, makikita na hindi na ito si Ramsey. Nagmistula na umanong isang matandang lalaki yon. Inaya ako ni Goryo na puntahan namin. Pumayag ako. Nakakapanghilakbot ang sinapit. Tumanda ito. Kumulubot ang balat at umitim. Yung mga mata ay halos lumabas na. Yung mga ngipin, naglaglagan. Maging ang mga kuko, nagsitanggalan nun. Ayan, yan na yung nagnakaw. Wag mong sasabihin sa mga magulang natin ito ha. Maging yung ginawa ko kagabi. Grabe ang tama kuya. Ang bilis. Pagkatapos ay umuwi na kami nun. Pero Sir Seth, mula nang makapatay ako, tila ba may nagtutulak sa akin na gawin ulit yon. Hindi ako napapakali. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko. Kung sino ang napapadaan sa bahay noon na pagtatangkaan ko na barangin. Nagtitirik ako ng kandila na para bang baliw. Mabuti na lamang at naririyan siguro yon para pigilan ako pero minsan ay hindi niya ako naaaktuhan. Nilalabanan ko ito pero hindi ko kinakaya. Hanggang sa nakadisgrasya talaga ako noon ng tao. Sabihin niyo nang gusto niyong sabihin pero yun talaga yung nangyari. Para bang may nag-udyok sa akin. May galit ako sa taong yun kasi nga nakaalitan ito ng tatay. Lasinggero at minsan naghahamon ng away. Pero maliit na rason lamang ito. Hindi yun talaga ang dahilan. May tumutulak talaga sa akin. Isang beses pa nga nung nagtalo kami ni Goryon. Ano ba tong nangyari at bigla ko na lang naisip na barangin siya. Kapatid ko yan ha. Mabuti na lang at nung isasagawa ko na. Biglang dumating si Goryon. Bumungad sa kamalig. Sabi, sino na naman yung paparusahan ko? Ang hindi niya alam, siya na pala yung pinagtatangkaan ko noon. Pinikit ko yung mga mata ko tapos nagbuntong hininga ako. Iyaka po yung kapatid ko. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako, Goryon. Hindi ko kayang pigilan yung sarili ko. Ikaw to, yung paparusahan ko. Hindi ko alam kung bakit, kung sino-sino na lang yung sumasagi sa isip ko. Dahil ba dun sa simpleng pagtatalo natin, kuya? Tingin ko hindi dun eh. Kung hindi, may nag-uudyok. Naalala mo ba yung napadaan dito na nakasimangot lagi yung mukha? Yung kapitbahay natin ba? Ako yung pumaslang dun. Ikaw? Hibang ka ba? Baliw ka kuya, ba't mo ginawa sa kanya yun? Kaya nga tulungan mo ako. Parang baliw na ako. Hindi ako napapanatag. Yung pinatay ko, nakasagutan yun ni tatay tapos di ba laging naghahamon? Yun lang yun eh. Pero hindi talaga rasyonable yun. Para talagang may nag-uutos sa akin. Tulungan mo ako. Pakiusap.